Natagpuan ni Miko ang dalawang bangkay sa isang silid. May mga putol-putol na katawan din sa CR. Malakas na napatili ang tatlo sa nakita. Nagulat sila sa nalaman, lalo na at napanood nila ang walang awang pagpaslang ni Carmena sa kanilang mga kasambahay at sa sariling pamilya niya. Sinubukan ng matandang babae na patayin si Carmena, ngunit pinatay niya ang lahat ng nasa bahay. Parang hayok sa lamang loob si Carmena na nilalantakan ito. Habang pinapanood ang na-record sa kamera, bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos. Tumambad sa kanila si Carmena na nakangisi. Napakapangit pa ng itsura nito at may mga matutulis na kuko. Agad silang sinugod ni Carmena. Mabuti na lang at nakaiwas sila bago pa silang magawang kalmutin ni Carmena. Si Nadia at ang kanyang mga kapatid na sina Eric at ang kambal na sina Miko at Mika ay nagbabalak na kidnapin ang kanilang kaibigan at tagapagmana na si Carmena sa loob ng susunod na 2 linggo. Habang mabilis na sumasapit ang araw ng kanilang plano, hindi maiwasan ni Nadia na makaramdam ng kaba. Naniniwala siya na maaaring maging palpak ang kanilang binabalak sapagkat malakas ang kutob niya na may mangyayaring hindi maganda. Sa kabila ng kanyang sinasabi, ayaw pa rin paawat ng kanyang mga kapatid sapagkat malapit nang matuklasan ang lihim ng kanyang kuya Eric para sa aksidenteng pagkamatay ng kanilang bunsong kapatid na si Hazel. Sinampal ni Eric si Nadia nang magtangka ulit itong magsalita. Natigagal silang lahat, lalo pa at binalaan sila nito upang hindi sumuway. Mahalaga kay Eric ang pera dahil ito ang gagamitin niya upang tumakas. Walang kaalam-alam ang kanyang mga kapatid sa binabalak. Dahil wala ng ibang pagpipilian, mabigat ang loob na sumang-ayon ang mga kapatid ni Eric. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok ang 4 sa bahay nila Carmena. Nagtataka sila nang hindi tumunog ang alarma at nakitang naka-deactivate na ito. Pumasok kaagad sila sa silid ng kanilang kikidnapin at doon, nadatnan nilang nakasiksik sa gilid ng kama si Carmena. Kaagad na hinablot ni Eric ang buhok nito at kinaladkad palabas ng silid. Naaawa si Nadia sa sinapit ng kanilang kaibigan pero wala naman silang pagpipilian. Matapos hablutin at mahuli si Carmena, bumalik sila sa kanilang hideout sa isang abandonadong bodega at kaagad na kinadena si Carmena. Nagulat ang magkakapatid nang masilayan ang kanyang marumi at tila may sakit na itsura. Ngunit tinuloy pa rin nila ang kanilang plano sa utos na rin ng kanilang nakatatandang kapatid na si Eric. Binalaan pa sila ni Carmena na palayain siya kung nais pa ng mga itong mabuhay. Subalit isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Nagimbal naman ang kambal at si Nadia sa ginawa ng kanyang kuya. Pinilit nito si Carmena na gumawa ng isang ransom video. Kalaunan, nakumbinsi siya ni Mika sa pamamagitan ng pangakong pakakawalan siya nito kung makikipagtulungan siya. Gayunpaman, ang mga kidnapper ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa kanilang mga magulang upang gawin ang kanilang mga kahilingan. Pinabalik ni Eric sina Nadia, Miko at Mika sa bahay ni Carmena para magmanman. Pagdating ng 3 sa bahay, kaagad na nakadama sila ng kilabot. Pakiramdam ng 3 ay parang may mali na hindi nila mawari kung ano. Kahit na nababahala, pumasok pa rin silang 3 sa loob upang silipin kung nandoon ang mga magulang ni Carmena. Habang pinagmamasdan ang buong bahay, napagtanto nila na ang bahay ay puno ng nabubulok na pagkain na may masangsang na amoy. Natagpuan ni Miko ang 2 bangkay sa isang silid. May mga putol-putol na katawan din sa CR. Malakas na napatili ang 3 sa nakita, lalo na nang makita pa nila ang bangkay ng mga magulang ni Carmena. Nakarumal-dumal ang pagpaslang. Maputla na ang mga bangkay nito at nakalabas din ang mga laman loob ng mga biktima. Puno din ng mga kalmot ang mga putol-putol na parte ng mga katawan nito. Nakakatiyak si Nadia na hindi ordinaryong nilalang ang may gawa sa mga magulang ni Carmena.
Mabilis na nilisan ng tatlo ang bahay dahil sa pag-aalala na baka sila ang pagbintangan. Kumuha muna ng mga video si Miko bago sumunod sa dalawang kapatid. Samantala, habang pabalik sila sa kanilang hideout, si Miga ay lumihis ng daan nang makita ang aparisyon ng kanilang bunsong kapatid na si Hazel. Tuwang-tuwa siya habang lumalapit dito, ngunit si Miga ay biglang sinalakay ng kanilang namatay na kapatid. Mabuti na lang at nahila siya ni Miko at Nadia dahil kung hindi, baka siya na ang lalamayan. Pagbalik sa hideout, nadatnan nilang nahimatay si Eric at wala na si Carmena sa kinauupuan nito. Biglang nag-sink in sa isip ni Nadia na mamamatay si Eric. Kaagad na pinahanap ni Nadia sa kambal si Carmena habang siya ay pilit na ginigising ang kanyang kuya Eric. Nang mahimasmasan ito, bigla itong nagsisisigaw habang sinasabi na may aswang. Ilang sandali lang ay bumalik ang kambal at ibinalita na hindi nila mahanap si Carmena at may nakita silang kamera sa kakahuyan. Ang kalagayan ni Eric ay patuloy na lumalala. Iniwan nila ito sa isang silid upang makapagpahinga habang pinapanood nila ang nakarecord sa kamera. Ang unang nakarecord ay tungkol kay Carmena at idinitalye ang kasaysayan ng kanilang bahay at ang maraming hindi maipaliwanag na pagkamatay dito, kasama na ang pagkamatay ng mga kasambahay nito. Pinatahimik ni Nadia sina Miko at Miga. Sa susunod na video, sinabi ng isang may katandaang babae na may aswang na nakatira sa bahay nila Carmena at kumakain ng karne ng mga tao at kapamilya lang ito ni Carmena. Pinili ng aswang na pamugaran ang bahay nila Carmena sapagkat sila ay pamilya ng mga aswang. Nagulat sila sa nalaman, lalo na at napanood nila ang walang awang pagpaslang ni Carmena sa kanilang mga kasambahay at sa sariling pamilya niya. Sinubukan ng matandang babae na patayin si Carmena, ngunit pinatay niya ang lahat ng nasa bahay. Parang hayok sa lamang loob si Carmena na nilalantakan ito. Habang pinapanood ang na-record sa kamera, bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos. Tumambad sa kanila si Carmena na nakangisi. Napakapangit pa ng itsura nito at may mga matutulis na kuko. Magkahawak kamay ang tatlo at hinarap si Carmena bilang demonyo. Kinuha ni Nadia ang dalawang matulis na tubo at ibinigay sa kambal habang siya ay may inilabas na baril at punyal na nakasakbit sa kanyang tagiliran. Kaagad silang sinugod ni Carmena. Mabuti na lang at nakaiwas sila bago pa silang magawang kalmutin ni Carmena. Nagawang matamaan ni Migo ng bakal si Carmena at kaagad na natumba ito. Akmang itutusok ni Nadia ang punyal sa puso nito, ngunit bigla silang sinunggaban ni Eric. Matalim ang tingin nito sa kanila habang pinagbabalya sila nito sa simentadong dingding. Nahawaan pala ito ni Carmena habang wala sila. Tumulo ang laway ni Eric habang papalapit sa kinaroroonan ni Nadia at Migo. Tumatawa naman si Carmena na tila demonyo. Sinakmal ang dalawang babae ni Eric. Pilit namang nagmamakaawa si Miga sa kapatid na pakawalan sila dahil si Carmena talaga ang kanilang kaaway. Humalakhak lang si Eric at kakagatin na sana nito si Mika nang itinarak ni Miko sa likuran ni Eric ang matulis na tubo. Napaatungal ito ng malakas at nabitawan sila ng kanilang kapatid. Umiiyak na pinagtulungan nilang tatlo si Eric. Kinain ng matinding galit at puot si Nadia. Kinuha niya ang dugoang punyal na nakatarak sa nakatatandang kapatid at lumapit sa kinaroroonan ni Carmena. Sasaksakin na sana niya ang aswang nang mabilis itong nakaiwas at kinalmot siya sa may likuran. Napasigaw sa sakit si Nadia, kaya napalingon ang kambal na sina Migo at Mika. Tinulungan siya ng dalawa na patayin si Carmena, ngunit dahil sa bilis nitong galaw ay di nila magawang patamaan muli ang aswang na si Carmena. Nagawa silang sabay na ibinalyan nito. Bumagsak palabas ng bodega si Mika habang si Nadia ay tumama sa may pintuan. Si Migo naman ay mabilis na hinila palabas ng bodega si Nadia. Humingi muna ito ng tawad kay Mika at Nadia bago magmadaling bumalik sa loob ng bodega at kinandado ito. Pilit na tumayo ang dalawa at mabilis na kinalampag ang bodega. Umiiyak na tinatawag nila ang pangalan ni Migo, subalit sinabihan lang sila nito na tumakas na.
Tanging mga baliyahan at tilian ang kanilang naririnig hanggang sa sabihin ni Miko, ang mga katagang mag-iingat kayo at mahal na mahal ko kayong dalawa. Pagkatapos ay bigla na lang tumahimik sa loob ng bodega. Umiiyak na tinahak ni Mika at Nadia ang daang patungo sa highway. Hindi nila lubos akalain na magagawa ni Miko na isakripisyo ang sarili para sa kanilang dalawa. Pagsisisi ang kanyang nadama, ngunit alam niyang huli na dahil wala na ang dalawa nilang kapatid. Pilit siyang pinapakalma ni Mika kahit ito din ay umiiyak na. Isinakripisyo ni Miko ang sarili upang mabigyan sila ng oras na makatakas upang hindi sila mabiktima ni Carmena. Habang tumatakas sila ni Mika, pinahabol sila ng dugo ang si Eric na noon ay muling nabuhay dahil sa pagiging aswang nito. Nakasunod naman dito si Carmena habang tumatawa pa rin sa nakikitang takot ng dalawang babae. Humantong sila sa lumang van na nakapark sa may kakahuyan. Doon, halos mahawakan na sila ni Nadia. Ngunit nilabanan nilang dalawa ang mga aswang. Biglang nagpakita si Miko at tulad ng kuya nilang si Eric ay aswang na din ito. Akala ng dalawang babae, papatayin na sila ni Miko ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil si Eric ang pinuntirya nito hanggang sa mahati ito sa dalawa. Tuluyang namatay si Eric, ngunit namatay din ng tuluyan si Miko nang gilitan ito sa leeg ni Carmena. Napasigaw ang dalawang babae sa sindak. Nakakuha si Nadia ng lighter mula sa van at pinagtulungan nila Mika na itrap si Carmena sa van. Nawalan ng malay si Carmena nang bigla siyang hampasin ni Mika ng isang malaking bato. Ipinosas nila Nadia ang aswang habang pinipilit ni Carmena na makatakas mula sa pagkakagapos. Mabilis na binuhusan ng gasolina ni Mika ang loob at labas ng van habang binabantayan naman ni Nadia si Carmena upang hindi makatakas. Sinindihan niya kaagad ang van at doon tinupok ng apoy si Carmena kasama ng nagliliyab na van.